Robin Padilla at Sara daw. Nako, mga kababayan, alam nyo ba may kumakalat na chismis ngayon? Hindi ito fake news ha. Oo. Si Bongo, parang nag-iba ang ihip ng hangin, parang may something na medyo sakit sa dibdib kay Sara. Alam nyo kung bakit? Si Bongo nagselos. Si Robin daw laging kasama ni Sara, hindi daw siya. Nako. Mga tunto ba, mga animalas? Oo. Robin Padilla na daw, kumakalat yan ngayon. Si Robin Padilla daw ang Vice President ni Sara sa 2028. Oo. At ito pa mga kababayan, sabi ni Sal Panelo, kapag namatay si Digong, yan yung ikaka-presidente ni Sara. Buhay pa si Digong, pinatay na ni Sal Panelo. Ito Panelo. Kapag namatay si Duterte, presidente daw ni Sara yan. Ang daming nagreklamo doon. Sabi nila, ito si Panelo, dapat ikaw unang mamatay. Oo. Ito Ayan. Sabi ni Salvador Panelo, sa Inquirer.net ito hindi ito fake news. Duterte death and detention may lead to VP Sara presidency. Sabi ni Salvador Panelo. Ayan, tignan nyo ang comment. Wag naman, parang ang bilis naman. Gusto pang mabuhay ni tatay. Ito namang isa ang comment. Mauna ka sanang butiki ka. Sir Ninyo, kawawa mga DDS pag walang padala mga OFW na inasahan nila. Kaya nga Sir Ninyo, sa totoo lang Sir Ninyo, ito lang masasabi ko Sir Ninyo, ang bububo kasi nila. Biruin mo Sir Ninyo Inaristo sila sa Qatar. Tapos ngayon, si BBM, tinawag nilang bangag, adik, weak leader. Tapos ngayon, nung naaristo sila sa Qatar, hindi naman sila tutulungan ni Sara doon. Hindi rin sila tutulungan ni Digong kasi si Digong nga mismo hindi niya kaya sarili niyang palabasin sa kulungan. Sinong tutulong ngayon? Si BBM na naman. Kung ako kay BBM, mabulok kayo dyan. Kaya ito ang sakit, Sir Ninyo. Ang hirap sa kanila. Yung challenge nila, Sir Ninyo, na zero remittance, forever nang walang remittance. Di ba? Yung mga consequences ng mga kabubuhan, mga tanga-tanga. Ito, Sir Ninyo, may bago tayong term sa mga DDS ngayon. Ang definition ng mga DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit ang lahi, mga mahihirap. Yan ang totoong definition ng DDS. Kung nag-isip ba naman sila, kung hindi ba naman sila mga lintian, mga animal. Biruin nyo, naniniwala kayo kay Digong. Ngayong nakulong kayo dyan, natulungan ba kayo ni Digong? Hindi. Diyos mio marimar. Naku, tignan nyo, pati si Sal Panelo, buhay pa si Digong, pinatay na. Pag namatay si Digong sa kulungan, may possibility daw na si Sara magiging presidente. Namatay, hindi muna. Wala pa eleksyon. Pag namatay si Digong, siyempre ibuburol mo na yan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag nauwi si Digong sa Pilipinas, magilit ako ng liig live. Pauwiin nyo muna. Pero pag umuwi si Digong sa Pilipinas, patay na, ba't ako magigilit? Ipatay na. Matutuwa pa nga ako, palakpakan. Diba? Yan ang napala ninyo. Ang bububo ninyo kasi. Ngayon, pinagtanggol kayo ni Maharlika. Pinagtanggol kayo ni Harry Roque. Ay, di puga. Nagmamaktol at umuwing luhaan itong si Butangera dahil hindi pumayag ang ICC na ipasok ang 4 na maleta at isang balikbayang box sa dala niya para kay Tatay Digong. Di ba? Sabi ko sa ang bububo nyo kasi. Si Robin Padilla bilang Vice President ni Sara. Si Sara daw ang President. Si Bongo left the group. Left the group si Bongo. Bakit? Hindi matanggap-tanggap ni Bongo na si Robin maging Vice ni Sara.
Di ko lang alam. Ito yung nabalibalita. Balibalita lang daw. Ito daw. Chismis ito ha. Huwag paniwalaan. Chismis ito. Huwag paniwalaan. Si Bongo daw nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may something sama ng loob kay Sara ngayon. Kasi si Robin daw ang gawing vice, hindi siya. Oo. Nagtampo si Bongo. Ayun, nagmukmok sa gilid. Naglagay ng apog, buyo, tabako. Apog, buyo, tabako. Sabay likit, nga. Ganon. Yan, mahilig si Bongo sa ganyan. Apog, tabako, bunga, buyo, likit, nga. Tapos maya, ngayon, tingnan yung ngipin, pula. Yan. Kung basihan, alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung basihan ang bungal, tapos adik, tignan ninyo ang ngipin ni Bongo. Hindi ako naninira, which is totoo yan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, yun ang aking nabalitaan ngayon. Si Bongo daw, sumama ang loob kay Sara. Bakit? Kasi, mga kababayan, si Robin daw gagawing vice. Si Bongo nagtampo. Oo, di ko nga alam kung umakyat yata yun sa puno ng mangga, tumalon. Oo, pag nanalo si Robin, nako, panalo nyo rin si Diwata para sabay-sabay na. Oo. 'Di ba? Nagliligawan pa mga animal, paano na si Roque? Mga kababayan, ito yung masasabi ko sa inyo. Nagtatampo si Bongo ngayon. Kasi ang expected ni Bongo, siya ang maging vice ni Sara. Siya na nga daw tatay ni Kitty. Ako muna pansamantalang daddy mo ngayon habang wala si Tatay Diggs. Oo, naku, dalawa pa, magkaribal pa sila ni Ipi. Naku, Diyos mio Marimar. Oo, Bongo, nawala na, nagtampo. Totoo ba mga kababayan, nagtampo daw si Bongo? Kasi si Robin daw gawing vice ni Sara sa 2028, hindi daw siya. Eto ha. Bongo, hindi vice ni Sara. Naku, hanapin natin. Sa 2028, nagtatampo. Ito na. Padilla, sa The Hague, ipinakilala daw siya ni Harry Roque bilang vice-presidente ni VP Sara Duterte. Ito na. So good. Vice President Robin Padilla, sa The Hague, ipinakilala daw siya ni Harry Roque bilang vice-presidente ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin may plano na for 2028? Pero wait, boto ka ba kay Robin kung tatakbo siyang VP? Tingin mo ba qualified siya? Ano na rin ba mga nagawa niya sa Senado? Comment down, gusto naming marinig kung yes to Robin or pass. Vice President Robin Padilla, sa The Hague. Vice President Robin Padilla daw, ini-endorso ni Harry Roque kasi ang president si Sara. Kawawa naman si Bongo. Baka yung buong apog, buong bunga, buong buyo, ilulunokin ni Bongo yung isang pakete nun. Maya-maya pulang-pula na yung uso. Yung brace ng ngipin niya, yung brace nun, yung bakal, color silver, magiging pula na yon. Ubusin niya, kakanguya, ganon. Nako, kawawa naman si Bongo. Tatay! Tatay! Naalala nyo, tatay! Tatay, hindi na daw ako vice, tatay. Si Ruby na daw ang vice, tatay. Wala na, Bongo. Paano ka gawing vice? Yung anak mo nga, hinamon yung apo ni Digong. Sabi nga nung apo ni Digong, dahan-dahan ka sa sinasabi mo, baka ilabas yung baho ng pamilya mo. Sabi ni Isabel yun, doon kay Clarence. Kay Clarence ba yun? Ay, thank you so much. Meron tayong paboy na manong Starbucks, color pink. Diba? Mga kababayan. Baka may mutual understanding na. Hindi lang mutual, ma'am. Break up talaga. Eto na si Gangs TV5. Pangit ng pangalan mo, kaya wala kang viewers, animal ka. Kahit ako subscribers, Gangs TV5. Wala, ayaw ko i-subscribe yan. Di ba?
Nako. Ah. 2022 gipaluyhan ta ang usa ka kandidato nga gani nakaiusa ang boto sa mga Suboanon kay ang Subo mao'y mihatag sa labing dako nga boto. I said earlier, wala siyang magagawa sa ngayon. Kasi kung matuluyan si Ito sabi ni Sal Panelo ha. Naku, kawawa na naman dito si Bongo. Alam mo si Bongo, dahan-dahan ang binagsak ni Sal Panelo, mga kababayan. Bakit? Sabi ni Sal Panelo, kapag na-impeach si Sara, si Robin Padilla ang magiging presidente. Nasaan si Bongo? Ha? Pakinggan ninyo ha. Kapag si Sara Duterte na-impeach sa Senado, si Robin ang gawing presidente. Kung hindi ma-impeach si Sara, dalawa kasi sinabi ni Panelo. Kapag namatay si Digong sa kulungan, yan ang panahon na ikakapresidente ni Sara. Ginawa nga niya si Cory Aquino. Namatay si Ninoy, naging presidente si Cory. Ganon. Ngayon naman, kapag na-impeach si Sara sa Senado, si Robin daw ang papalit kay Sara bilang presidente. Tangina. Anong gagawin natin? Mga kababayan. Kung mapresidente si Robin, pag ginira tayo ng China, anong gagawin ni Robin? Tol! Tumbling muna ako, tol. Asan si anak ni Bibi Ama, tol? Ganon lang. Sasaluin ni Robin ang bala ng mga Chinese Coast Guard. Ba't tumbling-tumbling siya doon? Buti pa si Manny Pacquiao. Pag naging presidente yan, susuntukin yung mga bala. Pakinggan ninyo. Sal Panelo. Pag na-impeach si Sara, si Robin maging presidente. Kawawa si Bongo. Libigyan nyo naman papel si Bongo. Oo, ang tagal-tagal nagserbisyo niya ni Bongo kay presidente noon. Panahon ni Digong, mayor pa lang siya, kamukha ni Bongo si Charis Pimpingco. Naging presidente si Digong, kamukha ni Bongo si Aisa Sigera. Ngayong hindi na presidente si Digong, kamukha na kami ni Bongo. Di ba? Ito, pakinggan nyo sa Panelo. ma-disqualify, makonvict, kulong, ang tao magre-react. Kung ang reaction is not such in a magnitude that will overthrow the president power, ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sabi dyan, nag-uusap na kami ng president. Yan. Ba't pa niya, pinakulong yan, ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over. Pag nakulong daw si Sara, kapag na-impeach at na-convict si Sara, nag-usap na daw si Panelo at si Digong. Ngayon, nagkamali Si Digong ang nakulong. Si Sara, kukulong pa lang. Sino daw papalit na presidente? Si Robin. Game over na daw. Alam mo, Panelo, hindi na ako maniwala sa iyo Yun ngang motion na pinanglalaban mo Supreme Court, tinanggihan Hindi nga lumusot Si Harry Roque, tinanggihan mo, hindi mo kilala. Magpataba ka muna. Bago kita paniwalaan. Si Harry Roque, magpapayat ka muna. Alam mo, minsan sa mga DDS, may mga kanya-kanyang definition, no? May mga kanya-kanyang trademark. Yung isa, butanding. Yung isa, butiki. Di ba? Kapag na-impeach at na-convict si Sara sa impeachment, si Robin daw maging presidente. Kahit DDS, hindi iboto yan si Robin. Hindi iboto si Robin ng DDS.